Ang proyektong Bukas sa UP Bukas ay paglalaro at paghaharaya sa mga posibilidad ng diwa ng bukas para sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Samot-saring tinig ang bumubuo sa mga kabanatang nagtatampok sa iba't ibang sektor na nagdaraan, nagpapahinga o namamalagi sa universidad. Ang bawat tinig ay pagkakataong buuhin sa imahinasyon ang kinabukasan ng UP na saksi sa mayamang kasaysayan hindi lamang ng kanyang sarili, ngunit ng bayang kanyang sinisikap kalingain. Sa Mindanao, iginawa pa ang martial law ng dalawang partisipante ng EDSA. Ang UPMSA is established on 1960s, pero na-recognize siya noong 1983. Tapos hanggang ngayon, nabubuhay pa rin. Nung first year ako, wala pa ako nakikilalang Muslim kasi hindi ko rin nakilala yung UPMSA. Tapos nakilala ko lang siya nung second sem. So mahirap kasi nung una, ako lang yung naglalakad, parang ako lang yung pumupunta sa eskwelahan. Pero nung na-meet ko yung UPMSA, parang nagkaroon ako ng sense of community kasi parang nagkaroon ako ng mga friends na nakakapag-talk kami with each other, tapos naiintindihan namin ang aming mga struggles with each other. Ang UP po para sa amin ay isang espasyo na kung saan umiikot na po ang buhay namin. Dito kami naghahanap din ng espasyo para sa aming mga gawaing paniniwala at espasyo para sa aming relihiyon. Ang UP ay isang pamantasan kung saan malaya kaming mag-express kung ano yung mga paniniwala namin. Ito yung isang institusyon kung pwede naming makipagtalastasan o makipag-usap sa iba't ibang mga miyembro ng komunidad kung ano yung mga paniniwala at pananampalataya namin bilang mga Muslim. Ako si Jonathan Ani Beldia, taga UP Diliman sa Pook Village A at Lingkod Simbahan dito sa Parish of the Holy Sacrifice. Ako si Bernardo D. Brosas Jr. Ako sa College of Home Economics. Lingkod bayan din ng UP Diliman Parish of the Holy Sacrifice po. Before I was born, tinawag na akong Emmy. Kaya nakakonect na yon sa akin. I have been here with UP Diliman since 1985. Ako po ay si Ramon Flores. Andito na po ako lumipat sa atin sa parokya natin bilang lay minister po. Ito yung lugar, sanktuaryo ko mula ng kabataan. Dahil dito ako laki. Dati, alam namin ng season lalo na pagbakasyon. Libre ang harvest ng santol, bayabas, kasoy, buko, sa isang playground dyan sa bandang executive house. May swimming pool pa dyan dati. At yung baka kalabaw, na there's no fence, even here. Dito sa simbahan ito, wala tong bakod at nakakatawid ang mga baka kalabaw dito. Nagsisimba din. Puro ano pa dito dati, puro mga sagingan. Malinis pa yung mga sapa dito dati. Ngayon, puro basura na eh. Napaliguan pa namin dati. Sa ngayon, nararamdaman na ang simbahan sa komunidad. Dati, ang pagtingin lang ng mga tao, ang simbahan ay struktura, building. Pero ngayon, according to PCP2, Plenary Council of the Philippines, ang simbahan ay tao. Kaya bumibisita ang kura paroko sa bawat area, nagkakaroon ng consultation at nailalapit ang simbahan sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga misa sa bawat area. Tingin niyo po ano ang tungkulin ng simbahan sa bilang bahagi ng UP? Malaki.
Well, actually, even before I came, talagang mulat na ako sa socio-political situation ng Pilipinas, and especially our governance. It was nourished and nurtured by UP Parish, and I know all those from the outskirts. Malaking bagay. Marami nang nagbago. Tulad nung yung mga tumayong instruktura, tulad nung sa Libuno. Kasi pag may simba, tapos may ingay, may nakaka-distract. Yun lang yung Tapos yung mga parking. Para lahat ng mga problema kasi na nakikita ko rito, lalo na yung mga safeguard ng mga estudyante. Nagbago ng karakter ng UP eh. Sinasabi natin University for the People, pero ngayon, kaliwat kanan na ang komersyalisasyon. Sa aming org po, wala pa po kaming tambayan na sana ay doon po kami pwedeng makapag-hold ng aming mga prayers. Kung may mga community gatherings, ang pinupuntahan po talaga namin na yung SUB o ang Student Union Building dahil doon po namin ginaganap yung mga Tarawih prayers namin o yung Jumu'ah prayers kung saan nagagather kami every Friday ng tanghali para magdasal bilang isang komunidad. Kadalasan ay napipilitan po kaming maghanap ng espasyo sa gilid ng mga library, sa gilid ng mga classroom o sa lugar po na hindi dadaanan ng tao para hindi rin po kami makaabala habang ginagampanan po ang aming mga gawaing pananampalataya. Pakikita mo dyan sa Roses, one of this day, babaha na dyan dahil ang dami ng establishment na tinatayo at wala silang provision for zero waste management, for drainage system. Parang minsan pa nga hindi ako nakakapag-pray dahil nasa school or di kaya nasa ibang places pero walang available na space na mapag-pray. So parang I have to compromise rin, parang hindi ko nagagampanan yung responsibility ko sa Muslim. Ako sa bahay, doon ko ginagawa at saka sa dorm, doon ko naman ginagawa yung prayer. At ang kawalan ng espasyo po ay para po sa amin, ay kawalan na rin ng isang komunidad. Dahil kung wala tayong lugar para mag-convene o magsama-sama, then paano natin mapapanatili yung henerasyon ng mga Muslim o henerasyon ng iba't ibang UP students na nagkakaroon ng exposure sa iba't ibang beliefs o paniniwala. As I ponder, parang at some point, nare-realize ko na since we're minority nga, so parang we have to adjust. Pero hindi dapat, since ang UP ay Universidad Pagmasa, dapat na-allocate lahat ng resources sa lahat ng mga mag-aaral at kung ano man, regardless of their identity, cultures, and So, yung public character niya na service to the people, nagiging commercialized in nature na within the university. So, baka sa susunod na panahon, along University Avenue na, may mga stall na dyan. Dapat madagdagan yung sa transportation natin na medyo isa sa isang problema yan na kukulang. Yung pangarap ko, yung mga... Dati kasi naglalakad lang yung mga tao pasok dito eh. Ngayon, di kotse na eh. Traffic na, hindi na gano'n. Una po siguro yung halal cafeteria. Isa po yun sa pinakamalaking struggle namin bilang mga Muslim na parang kumakain kami karaniwan sa A2 or sa Good Food pero yung mga stalls po kasi nun is hindi naman po natin nasisigurado na 100% na halal. Sa future ng UP Diliman bilang isang institusyon na inklusibo at aksesible para sa buong bayan, sana po magkaroon ng halal cafeteria. Yung sa waste management, kailangan din baguhin para makatulong din sa environment. Yung espasyo para sa prayer or yung prayer room po talaga na linalabi po namin. Or spaces wherein we can freely exercise our faith. Pwede rin yung interfaith room. Mga libraries kung saan mas mapaparami pa po natin yung literatura, yung mga libro at yung mga akda na nagagaling sa mga Moro, nagagaling sa mga Muslim. Yung espasyo para yung learning hub nila, yung free wifi, at talagang makikita mo na 24/7, merong espasyong ibibigay ang Universidad ng Pilipinas para sa kanila pag-aaral, na libre, at accessible. At siguro po, yung isang pinaka-grand din na pangarap namin ay magkaroon ng UP Diliman Grand Mosque kung maaari. Kasi po, meron naman po tayong church dito para sa iba't ibang denomination sa mga kapatid nating Kristiyano. What's to stop us from having and lobbying for really authentic space for Muslims?
bawasan ang tumatayong dito, mga commercial space. Ito ba ang produkto ng research and development, commercialization? So, sa UP na ina-imagine po namin, gusto po namin magkaroon ng enough, accessible at safe space para po magkaroon kami ng mga conversations among ourselves and among each other. Parang maganda po na makita na ang pamantasan nga po ay isang inclusive, isang accessible, at isang komunidad kung saan nagpo-flourish ang mga minorities and with the majority voices po. Kasi hanggang sa ngayon,